After recently hurling insults, Duterte clarifies, I'm not anti-Marcos. Uy! Uy! Uy, ba't may ganun? Ba't may ganun? Ano nangyayari sa inyo? Atras kayo bigla? Sosyalin magsalita. But anyway, ayun. Atras. Hindi ako anti-Marcos ha. Walang ganun. Sino may sabi sa'yo anti-Marcos? Walang ganun. Huwag kayong fake news ha. Diyos ko. Mabalentong ka na naman. Eh di ba recently lang dun sa press ko niya, sabi niya kay Bongbong, kay President, sabi niya, kapag ito ipinilit ni President Bongbong Marcos, ako makakalaban niya. Uwe. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Kumuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din. At kapag ginamit nyo ay promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, may makakuha pa yung karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Former President Rodrigo Duterte on Friday clarified his political stance, stating that he is not opposed to President Bongbong Marcos Jr. despite previous criticisms and controversies involving the two leaders. Ay, ayun. Mukhang nahimasmasa ng konti si Digo. Mukhang nahimasmasa ng konti. Mukhang retreat muna tayo. Retreat muna ha. Let's lick our wounds and let's strategize further. Okay, sabi, in a speech delivered in Barangay Pandaitan in Davao City, Duterte revealed that he did not support Marcos in the 2022 elections despite being the running mate of his daughter, Vice President Sara Duterte Carpio. Okay, panoorin natin yung balita. Ito yung balita niyan. Malakas bumanat pero hindi raw siya oposisyon ng Administrasyong Marcos. Yan naman ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa Barangay Pandaitan sa Davao City. Sinabi niyang hindi rin siya kontra sa Pangulo. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi niya sinuportahan si Marcos noong panahon ng kampanya kahit pa running mate ni PBBM ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte. Wait lang. Before we move forward. Ito yung sa kanina, di ba? Ito yung sa kanina, yung PNPA. Yung graduation ceremony yata ng PNPA ito eh. Parang awkward na ni VP Sara. Medyo awkward na yung dating kay PBBM, no? Di katulad dati, ano yan eh, si VP Sara, kita mo sa, hanggang mata niya nakangiti eh. Pag nakangiti yan, hanggang mata niya ang ngiti. Ganun. Ayun, hindi. Medyo malabnaw. Malamig. Frosty. Basti. Si Basti Artadi. Buhay pa ba si Basti Artadi? Anyway. Ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte. Ako dili ko oposisyon. We. Dili ko kontra ni Marcos. We. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya. Agi kong presidente, nagkakabog ng amigong mga kandidatong presidente. So, para wala yung mga gumos, dili ko gusto niya. Matatandang makailang beses nang binatikos ni Digong si Pangulong Marcos. Nitong Enero nga, tinawag pa niyang bangag ang Pangulo. Nitong nakaraang linggo naman, sinita rin ni Duterte ang kilos ni Marcos na nagpalala ng tensyon ng Pilipinas at China. Wala pang payag ang Malacanang tungkol dito. Pero kamakailan lang sinabi ni Pangulong Marcos na komplikado ang relasyon niya sa mga Duterte. Sabi kasi niya, hindi naman daw siya oposisyon. Oo, hindi naman daw siya oposisyon. Hindi rin naman daw siya kontra kay Marcos. Wala tayong maglokohan. Well, kung tutuusin,
Hindi. Huwag na tayong maglokohan. May naisip ako na parang, tas split second lang parang naisip ko, hindi, malabong mangyari. So binawi ko na lang agad. Ayan. Hindi raw siya oposisyon, pero hindi rin naman daw siya kontra kay Marcos. Parang hindi naman yata ako naniniwala dyan ngayon. Alam nyo kasi, dati, kung sinabi niya yan before nagkaroon ng distab, diba? Kung di nila itinuloy yung plano nila na magkaroon ng mga black propaganda tulad ng polboron, maniniwala pa ako. Bakit ako maniniwala? Kasi I was there. Alam ko kasi yung plano nilang yun. Sabi ko nga sa inyo yung nagkwento sa akin nun, isa sa mga malalaking DDS influencers. So alam ko yun, na nakaplano sa kanila yun. 2022 pa lang. Alam ko na yun. So kung hindi nila tinuloy yun, yung plano nilang yun, maniniwala pa ako dyan sa sinabi ni Digong na hindi siya kontra kay PBBM. Maniniwala pa ako. Kahit konti. Kahit katiting pa. Maniniwala ako. Kaso hindi tinuluyan nyo Tinuluyan nyo si Presidente. Nananahimik si Presidente. Ginagawa niya yung trabaho niya. Tapos gaganyanin nyo. Tapos ito pa yung palusot niya. Hindi raw siya sumuporta kay PBBM nung eleksyon kasi dumaan daw siya sa pagka-presidente. At marami daw siya mga kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So, para walang masaktan, wala raw siyang sinuportahan. Talaga, wala kang sinuportahan? Di ba ikaw pa nga dapat ang VP ni Bongo? Nalaman na lang ni Xi Digong nung nag-file na siya ng COC sa pagka-presidente, tinanong siya di ko alam kung si ABS-CBN ba yun or basta may isang reporter na nagtanong sa kanya. Ang sabi sa kanya, "Are you aware that your sister filed her certificate of candidacy for Vice President?" Anong sagot niya? No. Paano sinabi mo para walang masaktan, wala ka susuportahan? May sinuportahan ka, si Bongo. Kaya nga nakisama ka sa paninira kay PBBM. Ikaw yung nagsabi niyan . Kaya nga sinabi mo na merong kandidato na nagko-cocaine, di ba? Para maanuhan si Bongo. Para lumakas yung suporta kay Bongo, sinisiraan mo si PBBM. Tapos naglabas ka ng ganyan, Marcos weak leader. November 19 yan, 2021, kakatapos lang ng filing ng COC. Kasi November 5 yun . Daughter. Sorry, nga pala. Doctor. Tao lang, tuloy-tuloy kasi ako nagsasalita . Tama na. Okay lang, pwede magkamali. Ano sinabi niya? "No, I cannot." Bakit daw hindi niya kayang suportahan si PBBM? "I cannot because andyan si Marcos Di rin niya masuportahan ng lakas CMD kahit nandoon si Sara. Yung anak niya, daughter. Hindi rin niya masusuportahan kahit nasa lakas CMD yung daughter niya. Hindi raw siya believe kay Marcos Sabi niya, hindi raw siya believe kay Marcos He's really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk, he delivers English, articulate. Nag-aral kasi sa kung saan-saan. Kung saan-saan? Oxford lang naman, sir. Nakakaya naman sa Oxford kung saan-saan lang. Ano akala niyo dyan? Natapos na dun yung degree niya. And yung 2-year course na niya na yun, sa atin, diploma course lang yun, di ba? Parang hindi bachelor's yun 2-year course na yun Yung 2-year course na niya na yun is enough to begin studying for a master's degree sa Wharton. Nakakaya naman, Xi Diggs. 3 years daw, di 2 years. Test na po kasi tinatanggap. Imagine. Pero kung sabihin mo may crisis, ganun, he's a weak leader at may bagahe siya. Sabi niya ganun. May bagahe daw. Weak leader. Nakakaya naman sa weak leader, kayang maipagsabayan sa kay China. Nakakaya naman.
Nakakaya naman sa week leader, no? Top 100 most influential leaders. 100 most influential. Hindi yung most murdered people. Hindi yung top 100 most murdered. Sa pag in-upload to bukas na vlog, Diyos ko, mag-iiha ka na naman mga Duterte Balaura supporters dito. Di ba? Nakakaya naman kay Oxford, nakakaya kay Wharton, nakakaya kay Time Magazine. Huwag mo na kaming bulahin. But alam nyo mga Ochero, in fairness, may nagkwento sa akin, hindi ko lang sabihin kung sino, na si daw talaga, si Digong, magaling daw talaga siya mambola. As in, magaling daw talaga siya mambola. Kahit anong sabihin daw sa'yo, mapapaniwala ka eh. Papao ka na lang daw eh. Magaling daw talaga mambola, si Digong. Pero marami pa rin daw supportive sa kanya kasi malamang magaling daw mambola eh. Okay. Pero ito yung pinaka-latest. Iyakin ka eh! Iyakin daw si PBBM. Sabi, "You're a crybaby. Duterte slams Marcos for being pro-America." Nung pro-China ka, ginudge ka ba namin? Hindi naman, di ba? Binudol nyo pa nga mga Pilipino eh, para maniwala sa inyo eh. Tinakot-takot nyo eh. Girahin tayo. Pag kumontra tayo kay China, girahin tayo ni China. Isang missile lang ang buong Pilipinas. Okay, sige. So, 1 taon kalahati na tayong kumukontra kay China. Ginera na ba tayo? Ginera na ba? Parang hindi naman yata. Si Taiwan nga, tagal-tagal lang pinagbabantaan. Hanggang ngayon, di pa pinapasok eh. Nung ikaw yung I love Xi Jinping, I love China, I love Xi Jinping, ginudge ka ba namin? Hindi. Ako personally, kahit ayaw ko sa China, matagal na akong, Diyos ko, ayoko talaga sa China. Matagal na. Hindi pa ako involved sa politics. Ayoko talaga sa China. You know why? Kasi, for one thing, alam ko na komunista sila, number 1. Number 2, alam ko rin na pumapatay sila doon ng mga missionary. Tinatapon dun sa mga concentration camps nila. So, but that's a completely different story altogether. Kaya ayoko sa China ever since. Pero nung nabudol ako ni Digong, naniwala ako sa sinasabi niya eh. Inisip ko na lang, pikit mata ko na lang at pikit mata at takip tenga ko na lang pinagkatiwalaan si China. Bakit? Sabi ni Digong, kaya daw niyang i-handle eh. Kaya doon niyang i-handle si China. O di, sige, tingnan natin. May 24 billion eh. 24 billion daw ang i-invest ng China eh. Sabi. Tapos, come 2021, lahat tayo sinampal ng katotohanan. Bakit? Ba't tayo sinampal ng katotohanan? Si Digong na unong-una, nagbabanta na tatanggalin na ang BFA, hindi niya itinuloy. Hindi niya tinuloy, guys. Di nagkaduda na tayo. So ibig sabihin, bumabalik sa Amerika si Digong? Nalaman nating lahat, pagkatapos ng term niya, na out of the 24 billion or 26 billion US dollars to 24 to 26 billion US dollars na ipinangako ng China, less than 5% ang pumasok sa Pilipinas. Budol, guys! Budol! Tapos anong pinagpalit ni Digong? Secret agreement sa West Philippine Sea? What the F? Kaya siya ngayon may kontrobersya dyan. Tapos ipagtatanggol siya ng mga supporters niya sa TikTok at sa kung saan-saan sasabihin, may dati pa naman may agreement, panahon pa ni tao dito? Panahon pa ni Panot Aquino. Meron talaga nung panahon ni Panot Aquino, ang tawag doon, Declaration on the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. 2002. 2002 pa yun. Iba pa yung usapan nung kay Digong. Pinagtatakpan nyo lahat para lang ilusot si Digong sa mga kapalpangan niya. Yung build niya eh. Di sana tapos na ngayon lahat yun. Kung pumasok yung 24 billion US dollars na pinangako ng China. Kaso hindi, di ba?
Yung Mindanao Railway, dapat tapos na ngayon yun. Kaso wala. Yung North Trail, dapat tapos na rin yun. Kaso wala. Sino ngayon ang sasalo? Ibang Oda ang sasalo. Malamang sa malamang, Japan. Tapos sasabihin nyo, sinasakop na tayo ng mga Hapon. At least ang Japan nagpupondo sa atin. At least ang Japan namumuhunan. Nagpapasok ng pera sa Pilipinas. Ang China yumaman sa Pilipinas. Budol. Digong budol. Tapos gusto nyong ilagay yung anak niya? Para ipagpatuloy yung budol? Hindi na. Tapos na. Last nyo na yun. Narinig nyo na ba si PBBM na binira si Digong? Maliban dito sa secret agreement. Wala, di ba? Yung fentanyl? Is that it? Bira na ba yun yung fentanyl? It's not. It's not even close to a bira. It's stating facts. Totoo naman nagfentanyl siya. Yan si Digong. Totoo naman nagfentanyl siya. He just stated facts. Sa secret agreement, tingin nyo ba bira yun? No, it's not a bira. It's not even close to a bira. He's just asking for answers. Humihingi lang siya ng sagot sa mga katanungan meron siya. Kasi nga, nung umupo siya bilang Pangulo, wala nagsabi sa kanya sa partido ni Digong kung anong meron kay China. Tapos magugulat na lang tayo, merong isang anonymous official ng China na magsasabi, during the Duterte administration, China and the Philippines had this gentleman's agreement. What? Buti sana kung hindi specific eh. Kasi titignan nyo gaano katanga ng mga nagsasabi ng mga na hindi raw gentleman's agreement yun. In-specify na nga ng China. Duterte administration had a gentleman's agreement. Hanggang ngayon, hindi pa nila dinidinayan. Kung panahon pa yan ni Panot Aquino, edi sana sinabi ni China, we had an agreement during the time of Noynoy Aquino or Erap Estrada or GM or Gloria Macapagal Arroyo that this is status quo. And that it has been respected by the following presidents and we expect the current president to also recognize that gentleman's agreement. Kaso hindi eh. Ano bang sinasabi? Ano bang sinasabi ng China? Ang sinasabi ng China, we had a gentleman's agreement with the Duterte administration. Napakalinaw kasi. Tapos sasabihin nyo, hindi matagal na yung agreement na yan. O di sabihin nyo yung kay Chinese Embassy. Sabihin nyo kay Chinese Foreign Minister. Malamang babalik sa inyo, sabihin nila, no, it's under the Duterte administration. Bakit? Yun ang in-specify nila eh. Duterte administration, ilang beses na. Nakakadalawang statement, tatlong statement na nga eh. Si anonymous Chinese official, si Chinese Embassy, at saka si Chinese Foreign Ministry. Maski ito, sinabi niya, I don't consider ex-President Duterte my political enemy. This is just a few days ago, April 13. 6 days ago lang yan. President Ferdinand Marcos Jr. on Friday local time said he does not see his predecessor, former President Rodrigo Duterte, as his political enemy as he defended the 60-day preventative suspension of Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. I think he is an experienced lawyer. If he wants, I'll send him all the court records and all the discussions dahil matagal na yan. Ito yung sa suspension ni Jubahib. Some of these cases were filed before I took office. So it's taken 2 years because it went through the process. Imagine. Hindi pa elected si PBB. Panahon pa ni Digong, may reklamo na kay Jubahib. So anong nangyari? Hindi niya ginalaw. Hindi ginalaw ni Digong. Ito yung sabi ko kanina. Hindi ko kalaban si Marcos pero along the way magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. You cannot remove that kind of situation. Si Digong mismo nagsabi niya. That's his view. Sinagot siya ni Digong, di ba? Sabi ni Digong, we will be political enemies. Pag pinagpatuloy daw yung kay Jubahib. We will be political enemies.
You cannot remove that kind of situation, sabi niya. Sabi naman ni BBM, that's his view. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Takes two to tango. Galit ka sa akin? Di mo na ako galit sa'yo. O di, bahala ka, magtango ka mag-isa. Hanggang ICC. Medyo nakaka-disappoint na nga ito kay PBBM. Tutuusin. Well, syempre tayo bilang supporter ng administration, tsaka syempre tao lang din naman tayo. Minsan, the easiest way to take down the enemy is use the low-hanging fruits. And this is a low-hanging fruit, itong ICC. Daling abutin eh. Andyan lang, abot kamay mo na. Sige, gusto mo tumahimik si Digong? Ayan, ICC. Pak! Ako personally, mga kotsero, I don't believe that, I agree. I agree na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Kaya dapat hindi sila pumasok. Pero for political purposes, I would think, syempre, dahil hindi naman ako kasing bait ni BBM, for political purposes, gamitin ko na siya. Magagalit nga lang nga sa akin mga supporters si Digong. Kaso, what's new? Diba? What's new? Galit na kayo sa akin eh. Liligawan ko ba kayo? What's new? Sinisiraan na nga ako eh. Sirang-sira na pagkatao ko sa inyo eh. What's new? Hindi, gawin ko na lang. Totohanin ko na lang. Kaso hindi. Mabait eh. Anong gagawin natin? Mabait eh. Mabait si Presidente eh. Buti na lang. Hindi ako katulad ni Presidente. Or hindi pala ugali ko. Hindi ugali ni Presidente. Kasi what's the point, di ba? What's the point of protecting Duterte? Wala nang punto. Kasi siya mismo, inuudyo niya yung mga supporters niya na magalit sa akin. Kung pa ako si BBM. Paski yung mga tao niya, inuudyo niya na magalit sa akin. What's the point? There's no point in protecting him. Mabait siya eh. Ano gagawin natin? Diba? Buti na lang iba siya mag-isip kaysa sa akin. Mas matino siya mag-isip. Buti na lang mas matino siya mag-isip kaysa sa akin. PBBM. Imagine, tinatawag akong drug addict, tinatawag akong bangag. Tapos you have ICC in your hands. Diba? So, swerte ni Digong. Kaya hindi ako magtataka, mga kotsero, na pa rin, mataas ang suporta ng taong bayan kay Digong. Kay PBBM. Di pala kay Digong. Mataas ang suporta ng taong bayan kay PBBM. Bakit? Kasi sibilisado. Natawag akong bangag. I will not even dignify that with an answer. Di ba sinabi ni PBBM yun? Tinawag siya nung the following day, nung tinawag siyang bangag ni Digong. Merong ambush interview, tinanong siya. Ano pong comments niyo sa pagtawag sa inyo ni Digong na bangag? I will not even dignify that with a response. Kung sa pagiging sibilisado lang ang usapan, mukhang mas may tinapos pa sa mas may pinag-aralan pa si PBBM kaysa kay Digong na nakatapos ng law. I mean, di ba? Ako, I'm aspiring to be one. I'm aspiring to finish my law course. Aspiration. Tinatrabaho ko pa. Mahirap pag law. Kaya nga nakaka-humble maging lawyer. Dapat pag lawyer ka, medyo grounded ka mag-isip. Kasi pag dumaan ka ng law school, it's really a humbling experience. It's really a humbling experience. Hindi to katulad ng college. Pag yung regular college, pag hindi ka nag-aral, pumapasa ka. No, it's not. Mukhang mas sibilisado pa si BBM kaysa kay Digong. Mukhang mas may pinag-aralan pa. Tapos ngayon, dahil natatalo na sila sa propaganda, natatalo na sila sa kwentuhan, anong sasabihin niya? Hindi ako oposisyon. Hindi ko kontra si Marcos. No, hindi kami hindi. Wala. Wala kaming away, hindi kami magkaaway, etc. Langya, kakasabi mo lang eh. Sana yun? Pag daw itinuloy, yung kay Jubahib, suspended pa rin hanggang ngayon eh.
Tinuloy. Magkakalaban. We will be enemies, sabi niya. Magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. Bakit? Bakit nagkaganito bigla? Kasi nasisira na yung anak niya. Nasisira na yung anak niya eh. May ambisyon pa sa anak niya. O, nabalitaan niyo na to? Sinabi niya? Kung si Inday ang magpresidente, sasabihin ko talaga sa kanya, Day, wala naman tayong utang na loob sa mga mayayaman. We. Wala? Seriously? Wala kang utang na loob sa mga mayayaman? Kamusta naman si Dennis? Uy. Gilan ako. Unahin mo ang reforma sa lupa, buwagin mo ang mayayaman at ibigay ang lupa sa mga tao. Wow. Nambobola lang yan. Nambobola lang yan. Nambobola lang. Diyos ko. Unang-una mga kotsero, pinirmahan na ni PBBM yung Emancipation Law. Ibig sabihin, kapag ikaw ay benepisyaryo ng agrarian reform, pwede kang pumunta sa DAR at pwede mong makuha ang titulo ng iyong lupa nang walang bayad. So ini-implement na. Huli ka na sa balita. Huli ka na sa balita. Digong. Pangalawa, anong walang kaibigang mayayaman? Anong tawag mo kay Dennis? Uy. Anong tawag mo kay Kibulok? Nagmamani laundering nga, hindi mo pinahuli. Kaya kayo nag-iingay ngayon para iupo si Inday sa 2028. Nako, maaga pa. Maaga pa. Nabisto agad kayo. Wala naman problema kung gusto tumakbo ni Inday sa pagka-presidente sa 2028. Yun nga lang, tainted na ngayon yung drama nyo. Tainted na ngayon yung drama nyo. Ibig sabihin, ay wala, madumi na. Hindi pala kayo para sa bayan. Hindi pala kayo para sa bayan. Para kay Sara pala. Para kay Duterte pala. Ganon. Mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. God bless you and see you again next time. Bye guys. See you tomorrow. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar na ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggang di nakasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?